ito si virus, lumayas sila, ginawa nila, nag-walk out yung 11. Pero after that walk out, ito. After that, sumugod siya. Yeah. Sabi ni Marcoleta, kahit maghapon sa masalita, kung di nyo naintindihan, dahil boba kayo, totoo yun. Mahirap magpaliwanag sa taong sarado ang utak at hindi nakakaintindi. Yan ang katotohanan. Kaya nga, pag ganyan ang kausap mo na bobo-boba, wag mo na kausapin. Ba't hindi po pwede kasi nasa Senate sila? Di ba? Bayad sila ng taong bayan. Tuloy natin. Narinig nyo? Pag walang masyadong background, nahihirapan talagang magpaliwanag. Totoo yun. Nakatagpo na ba kayo sa buhay ninyo na nagpapaliwanag ka? Nakatagpo na ba kayo na may mga estudyante na medyo mahina, na kahit anong paliwanag mo, sumasakit yung ulo mo kasi hindi naintindihan? Ito to mga to. Ito yung mga estudyante na school bukol, na 11 na ulaga, yung iba maaring naintindihan nila, pero dahil sa maleta, ganun sila. Alright? Tingin. Pinapaliwanag. Sana alam nyo ba ang special rules doon sa general rule? Di ba? O general rules. Hindi pa lang Marcoleta. Paano ko po ibibigay ng pagkakalimbawa sa inyo kung hindi po yung maintindihan? Ano po yung distinction ng special law at general law? Ang kinakasin ko lang wala po yung palalawakin. Wala po sa gamin. Wala yung kung walang pasyado. So, naman po yan. Magkakailangan po talaga tayo. Kahit na po maghapon akong nagsasalita. General law and special law. Pag hindi po nyo alam ang distinction, tayo lang lang po. Magkakaroon lang po. Huwag po ninyong bibigyan si Pangulong. Malinis po yung hangarin po ng pagkaraan. Because to me, ito po ay napakasimple. Okay, so yun yung talaga. Sumugod siya, mahaba pa yan eh. Mahaba pa to, nagpapaliwanag itong si virus. Pinipilit nila yung gusto nila. Ano ba sabi ni Marcoleta? Kasi palagi po kayong ganyan. Yung sinabi namin sa kasama ko, meron lang sa hindi po. Gusto ko pong malinawan ninyo. I am precisely defining the distinction between a general provision and a special provision. Hindi mo bibigyan ng ganun po. Pinipilit ng boba. Bago yan, actually, sinupla din. Okay? Sinupla din ni presiding officer na si Loren Legarda, si Ujonggoy. Pakinggan natin itong away nila. Dahil kay We would Spokesok. like to raise these valid questions, Mr. President, Sigaw, before we go into a vote. nanilisik ang Madam mata. Chair. Yes, These, we should not be... How can the presiding officer recognize Senator Pangilinan? Please know that I would never curtail Kina-curtail daw yun your siya. right to speak. Just as in 2004, I believe you were seated. And I was a vice presidential candidate of FPJ then. And my microphone was closed. And my right to speak was closed, was not given. I remember that time now, and the word noted was said to me. That will not happen now. I will not do that to you. And I'm not curtailing your right to speak, Senator Pangilinan, except that you were speaking at the same time. And I was about to recognize you because Senator Lacson had the floor. Yan yung kanina. Thank you, Madam President, for So I just wanted to be clear on record because I recognize you're being emotional, but it will go on Senate record that the presiding officer was curtailing your right to speak. I would never do that. And I would not do what I experienced in 2004 in the House of Representatives in the canvassing of the votes then. Mr. President. Thank you. Okay. So mga kababayan, itong mga ulaga, sila yung maingay. Sila yung nagsisisigaw. This is very NPA. Very dilawan move. Sila yung sigaw-sigaw, tapos sila ngayon yung biktima. Katulad lang yan ng mga rallyista. Sila yung sumisigaw. Ngayon, sila ngayon ang magpapanggap na sila yung inaapi. Kaya itong kanilang mga kaputahang walkout na ito ay pagsasabotahe. Pwedeng magkagulo dyan sa Senado dahil sa kanilang kajotahan. Okay, may isa pa akong naalala. Remember the PIDEA leaks. May mali din dito. Ito 'di ba? Ito sila Senator Bato, Senator Robin Padilla, si Senator Bongo, si Chis Escudero, si Jingoy Estrada. Naalala nyo during the PIDEA leaks, galit na galit ako sa mga yan.
Bakit ako galit na galit sa mga yan? Alam nyo yan. Kasi hindi nila ako pinayagan na umattend ako ng Zoom. Willing akong umattend sa hearing na yon. Inibita ako, di ba? Inibita nila ako, binigyan ako ng invitation, that PIDEA leaks. Willing ako umattend. The problem, gusto nila umuwi ako sa Pilipinas, right? Dahil gusto nila, kaya nga sabi ko nga doon, ano ba, gusto ba ako ipapatay ng mga to? Dahil nga sa pag-expose ko na addict si Marcos Jr. Then, pinayagan nila si Kumar. Naalala niyo, Kumar, nagsuot pa ng gown na kunyari nasa hospital, pero nasa hotel lang. Dahil yung Kumar ay in-expose ni Agent Morales, okay, through that CCTV o audio na CCTV, audio na pinakita sa atin na inutusan, okay, allegedly, according to that video, si Lisa Tanas ay ginamit ni Kumar para kausapin, nakalimutan ko na yung mga pangalan ng dating taga-PIDEA na sa PIDEA leaks. Okay? Nakausapin si Morales na bumaliktad na lang o wag na simumpot sa PIDEA leaks hearing, maghingi na lang ng pera kahit ano, maleta, 'di ba? Or visa papuntang Amerika. Ano ang ginawa noon ng Committee on Dangerous Drugs, Dangerous Drugs Committee? Remember that? Inalaw nila si Kumar na mag-Zoom. Pero si Maharlika, hindi nila inalaw. Kaya yun yung sinasabi ko kanina sa inyo, na kung ano yung sarsa para sa babaeng gansa, what sauce for the goose is sauce for the gander. Na in-apply dito kay pangalan nito, in-apply kay Kumar ang Zoom meeting, pinayagan siya, si Maharlika din-deprive. The reason why galit na galit ako nun kay Senator Bato nag-aaway kami dun sa, kung ano-ano pa. Inis na inis ako kay Bato, inis ako kay Robin Padilla, inis ako kay Estrada, kay Escudero, hanggang sa na-contempt pa nga si Agent Morales. Remember that? Ito yun ngayon. Ito yun na dapat patas ang pagtingin kung ano yung rules. Kasi kasama sa rules yun nila na pwede mong imbitahin ang resource person. Na-witness nyo naman, mga palangga, sa mga nakaraang mga Senate hearings, pinapayagan nilang mag-Zoom ang mga resource person. Pero dito kasi, sa kaso na ito, this is not about the resource person. It's about the Senate members. So, eto yung pinaglalaban natin. Kaya dapat mga kababayan, hindi talaga tayo pwedeng pumikit. Okay? Kasi pag pumikit tayo, pag hindi tayo nakinig kay Maharlika, at sa iba pang mga vloggers, araw-araw na nagbibigay sa inyo ng impormasyon, may iwan kayo sa kangkungan. Maloloko kayo ng mga kasabwat nilang trolls, kasabwat nilang mga pare, at itong mga bangag administrasyon na ito. Kaya sila nag-walk out para mawalan ng quorum, meaning numbers of participants to start the discussion. Sa madaling salita, sa Tagalog, sa payak na pag-unawa natin, yung kanilang pag-deliberate, botohan, 'di ba, sa partikular na whatever issue, kapag ganito magkakaroon ng constitutional crisis. Ibig sabihin baka pwedeng magkaletse-letse kasi nga sasabutahiin nitong 11 Judas. Kaya sila nag-walk out. Pwede nilang gawin 'yon, pero the problem, pwede kasi alam mo ganito 'yan. Okay, ganito. Pwede yan maging pabor sa impeachment. Doon lang sa particular. Kunyari, hindi sila papasok. Or every time nasa Senate sila, mag-walk out ang mga hindi. So wala silang, hindi ba sisimulan yung impeachment proceedings? Walang impeachment proceedings. Pabor yan kay Inday Sara. Walang mga approval sa kung ano-ano mga committee nila dyan. Di ba? Walang, as in zero, ibig sabihin, hindi functioning ang Senado kapag binoykot nila. Ibig sabihin, mapaparalyzed, walang gagawin. So, masweldo sila, pero walang mapapasa na batas. Siyempre, hindi naman nila hayaan na hindi sila a-attend. Kasi, kaching-kaching, di ba? Yung budget for 2027. Di ba? National budget, pag-uusapan dyan. So, hindi rin naman nila gagawin yan na hindi na sila magpapakita dyan. Or else, magkakagulo talaga. Pero pwede nilang gawin yan. Pero number one, maapektuhan dyan, mga kababayan, yung impeachment ni Inday Sara. Kasi kung walang quorum, yung mga majority lang yung nandiyan, wala sila, absent sila, or kunyari, umattend sila dyan, tapos bigla silang katulad dyan, ganyan, magtatakas-takas sa mga hayop. So sa part ng impeachment, pabor yun sa atin. Madidelay, walang impeachment proceedings. But of course, ang Senate, hindi lang naman usapin ng impeachment yan Nagde-deliberate sila para gumawa ng batas, pumasa ng batas, di ba? Mga ganyan-ganyan. So magkakaroon ngayon ng kaguluhan.
pwedeng magkaroon ng kaguluhan o tinatawag na constitutional crisis, mga palangga.